Natandaan ko agad ito kaya sinalubong ko ang paparating na si Mr. Dizon pero sa ibang direksyon ako nakatingin. Kinuha ko ang ibinigay na tracking device ni Austin. Alam kong babangga ang katawan ko sa malaking katawan nito. Bahala na. Ang mahalaga mailagay ko ang device dito. Hindi nagtagal ay bumangga ang maliit kong katawan dito. Akala ko babagsak ako sa lupa pero nagulat ako nang merong humawak sa maliit kong bewang. Humawak ako sa batok nito sabay lagay ng maliit na device. Humawak din ako sa malapad na bracelet nito. Sana lang ay hindi makita. Paumanhin po, Ginoo. Kung nabangga ko kayo. Nahilo lang po ako dahil sa init ng panahon. Malumanay na wika ko rito. Walang anuman binibini. Sa susunod ay mag-iingat ka na. Wika nito. Mabilis akong kumuwala mula sa pagkakahawak nito. Halos ayaw pa nga akong bitawan nito. Kailangan mo ba ng tubig? Kung gusto mo magpahinga ka muna. Wika pa nito. Huwag na po. Salamat na lang po, Ginoo. Wika ko. San ba ang bahay mo? Ihatid na kita. Naku, wag na po. Salamat na lang po. Magalang na wika ko. Sige, ikaw ang bahala. Saad nito. Kailangan ko na po umalis, Ginoo. Baka hinihintay na ako ng nanay kung may sakit. Wika ko. Tumingin ito sa akin. Sana'y magkita muli tayo, magandang binibini. Eto, kunin mo binibini. Kung meron kang kailangan ay tawagan mo lang ako. Diba sabi mo meron sakit ang nanay mo? Saad nito. Kinuha kong ibinigay nitong calling card. Tawagan mo ako kung meron kang kailangan. Wika nito. Salamat po. Wika ko. At nagmamadaling umalis sa harap nito. Gwapo rin pala si Mr. Dizon. Hinintay ko makaalis ng tuluyan si Mr. Dizon bago ako bumalik sa kotse ni Crayola. Nakakapagtaka si Crayola. Hindi kasi ito nag-iingay sa maliit na tracking device sa tenga ko. Parang ang tahimik nito. Kaya naman nagmadali ako lumapit sa kotse at pumasok ako sa loob ng sasakyan. Nakita ko itong busy na sa laptop nito. Ni hindi ako pinansin o kinausap. Sabagay, busy ito. Hindi pa rin ito nagsalita kahit na nagsimula ng tumakbo ang sasakyan. Parang galit yata. Ano kayang problema nito? Nakarating kami sa bahay nito pero hindi pa rin nagsasalita si Austin. Lumabas ito ng sasakyan na parang walang kasama. Miss Aubrey, kamusta? Nagawa mo na ba? Tanong ni Daisy. Oo, nagawa ko na. Tugon ko. Nakita kong papalapit si Jess. Nakangiti pa ito na lumapit sa amin ni Daisy. Pinatatawag tayo ni Lord. Wika nito pero sa akin naman nakatingin si Jess. Pumunta na kami sa sala dahil nandoon daw si Austin. Sumabay pa nga sa paglalakad ko si Jess. Hanga na talaga ako sa'yo, Miss Sater. Mabilis mo lang nailagay yung tracking device. Wika pa nito. Hindi ako nagsalita. Ngumiti lang ako rito. Nakita ko nakatingin sa amin si Austin at mukhang papatay ito ng tao sa itsura ng mukha nito. Umiwas na lang ako ng tingin dito. Doon sana ako uupo sa tabi ni Daisy kaso naunahan naman ako ni Jess. No choice ako kaya sa tabi ni Austin na lang ako umupo. Yun na lang kasi ang available na upuan. Kaya namang nakatayo ako. Daisy, may iwan kayo rito dahil susundin mo si Liza mamayang alas 6 ng hapon. Pahayag ni Austin. Okay, Lord. Tugon ni Daisy. Nobya siguro ni Austin ang susunduin ito. Bakit ganoon pakiramdam ko nagsuselo sakot na sasaktan? Aubrey, pigilan mong puso mo. Masasaktan ka lang. Kausap ko sa akin sarili. Nakita kong tumayo na ang mga kaharap ko. Hindi ko man lang narinig ang mga pinag-uusapan nila. Lumilipad kasi ang utak ko. Umakyat na nga ng hagdan sa Austin. Hindi ko man lang namalaya na wala na ito sa tabi ko. Jess, pagtawag ko rito, lumingon ito sa akin. Pwedeng makahiram ng cellphone? Meron lang akong tatawagan. Wika ko. Sure, ikaw pa ba? Wika nitong nakangiti. Sa'yo na muna itong cellphone ko. Meron pa naman akong gagamitin. May mga games yan para hindi ka mainip. Wika nito sa akin. Sige, salamat. Saad ko. Paakyat na ako sa hagdan na makita ko si Austin. Nakatingin sa akin at sa klase ng tingin nito parang gusto kong ibato sa labas ng bahay. Dumaan ako sa harap nito. Nagulat pa nga ako nang tumunog ang cellphone nito kaya naman nagmadali akong pumasok sa kwarto ko. Mahirap na at baka ihulog pa ako sa hagdan. Nag-uumpisa pa lang ako mag-game sa cellphone ni Jess nang bumukas ang pinto at pumasok si Austin. Hindi pa rin maipinta ang pagmumukha nito. Sobrang asim pa rin at parang nakakain ng 1 kilong kalamansi. Nagulat na lang ako nang bigla nitong kinuha yung cellphone sa kamay ko. Hey, bakit mo kinuha yan?
Ibigay mo nga sa akin yun. Hiniram ko lang yan kay Jess. Wika ko. Dapat hindi ka nanghihiram ng mga gamit sa ibang tao. Paano kung meron silang virus? Sigurado nahawa ka na. Wika nito. Napanganga ako at hindi ako makapagsalita sa sinabi nito. Hetong gabitin mo. Hindi yung kung kani-kaninong tao ka pa nanghihiram ng cellphone. Galit na wika pa nito. Nagulat ako sa laptop nitong ibinigay sa akin. Mukhang bago pa ito. Ipapahiram mo talaga yan sa akin? Tanong ko. Yes. Wika ni Austin. Ibigay mo na sa akin ang cellphone ni Jess at ibabalik ko na sa kanya. Wika ko. Ako na bahala dito. Wika ni Austin. Lumapit ito sa akin. Akala ko meron lang titingnan pero nagulat ako nang sinakop nito ang labi ko. Mapangakit ang ginagawang halik nito. Hindi ko mapigil ang tumugon sa halik nito. Naging malikot na rin ang kamay nito. Nagiinit ako sa ginagawang halik ni Austin. Nagulat ako nang tumunog ang cellphone nito. May tumatawag sa'yo. Wika ko. Kaya kinuha nito ang cellphone. Nakita ko ang pangalang tumatawag. Liza. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Umalis ito sa harap ko at lumabas ng silid. Wow, ganun lang yun? Pagkatapos akong halikan, wala man lang paalam na aalis. Tumawag lang ang tunay na nobya. Hindi nga pala naging kami ni Austin. Sa kama lang nagiging kami ni Crayola. Huwag kang umiyak, Aubrey. Kausap ko sa aking sarili. Ngayon lang ako nagmahal kaso sa maling tao pa at meron pang nobya. Napatayo ako nang marinig kong may mga dumating na sasakyan. Sumilip ako sa bintana. Nakita kong dumating na sina Austin. Bumukas ang isa pang kotse at lumabas ang isang babae. Mabilis itong lumapit kay Austin at yumakap. Umiwas ako ng tingin na makita kong hahalikan ng babae si Austin. Pumalik ako sa kama. Hindi ko kailangang masaktan dahil walang kami ni Austin. Kailangan ko umiwas kay Austin habang maaga pa lalo at nandito ang nobya nito. Ayoko magmukhang mga agaw. Bumalik ako sa kama upang matulog na lang ngunit hindi pa ako halos nakakaidlip nang may kumatok sa pinto ng silid ko. Miss Aubrey! Miss Aubrey! Narinig kong pagtawag sa akin ni Daisy. Tumayo ako upang buksan ng pinto. Oh Daisy, ano meron? Tanong ko. Miss Aubrey, itatanong ko lang kung gusto mo sumama. Total naman ikaw lang mag-isa dito at wala kang kasama. Wika nito. Sige, saan ba tayo pupunta? Tanong ko. Papasyal tayo sa magagandang tanawin dito sa Tagaytay. Pahayag nito. Sige, sama ko. Sagot ko. Kaya mabilis ang kilos ko. Nakakahiya kay Daisy kung paghihintayin ko ito ng matagal. Let's go. Nakangiti kong pagyaya kay Daisy. Hindi nagtagal ay nakarating kami sa magandang tanawin dito sa Tagaytay. Nagpunta kami sa Sky Ranch, Tagaytay. Naging masaya ang pamamasyal namin ni Daisy. Pauwi na sana kami nang maramdaman kong merong sumusunod sa amin ni Daisy. Miss Aubrey, maganda ka. Meron tayong hindi inaasahang kalaban. Kailangan natin silang harapin upang malaman natin kung sino ang leader nila. Pahayag ni Daisy. Mabilis ang mga hakbang namin upang makapagtago. Saka kami susugod kapag nakalapit na sila ng tuluyan sa amin ni Daisy. Nagtago kami sa isang malaking puno pero nagulat ako sa biglang pag-atake ni Daisy sa mga kalaban. Ang bilis talaga ng kilos nito. Sanay talagang makipaglaban. 3 ang kalaban nito. Hindi man lang natakot sa mga kalaban niya. Nakita ako na isang lalaking kalbo. Mabilis itong sumugod sa akin. Naganda ako sa pag-atake nito. Kahit kinakabahan dahil hindi ako expert makipaglaban. Bahala na si Batman. Nakaiwas ako sa unang pag-atake nito pero alam kong may susunod pa. Sumugod muli ito. Peste dahil nahagip ang labi ko kaya nalasahan ko ang dugo. Kailangan ko makaganti rito. Hindi pwedeng umiwas lang ako. Alam ko susuntukin ulit ako. Kailangan ko makipagsabayan dito. Nakauna ang kamao nito papalapit sa akin kaya itinaas ko rin ang kamao ko upang salubungin ang lumilipad na kamao nito papunta sa akin. Napangawi ako sa sakit dahil sa pagtama ng kamao ko sa kamao nito. Parang namamanhid ang buong braso ko pero ang lintik na kalaban ko hindi man lang nasaktan. Nawindang ulit ako sa pagsipa nito sa sikmura ko kaya natumba ako at naunang tumama ang siko ko. Tom! Masakit! Bulong ko. Nagulat ako na maglabas ito ng kadena at pinaikot pa itaas sabay hampas sa katawan kong maliit. Hindi ako makagalaw dahil sobrang sakit ng pagtama ng kadena sa katawan ko. Pasimple kong kinuha ang bato. Hindi ko alam kung ano magagawa nito sa kalaban ko pero kailangan kong lumaban.
Napadaing ako dahil sa pagtama muli ng kadena sa katawan ko. Nahagip din ang ilong ko kaya ramdam kong tumulo ang dugo. Naikot muli nito ang kadena. Alam kong papatamaan na naman ako. Kailangan kong gumawa ng paraan. Isang hampas na lang sa katawan ko ay bibigay na ang payat kong katawan. Sa totoo lang nangihina na ako dahil sa paghampas ng kadena nito sa akin. Kailangan matamaan ko ito sa leeg. Bahala na. Kaya ubod lakas ko itong binato sa leeg at isang bato pa sa itlog nito. Hindi ko alam kung masasaktan ko ito. Ang mahalaga gumawa ako ng paraan dahil malaki din ang batong inihagis ko rito. Natumba ito at hawak ang nasaktang itlog. Kahit masakit ang buong katawan ay nagpumilit ako lumapit dito. Kinuha ko ang kadenang hawak nito at inilagay ko sa leeg nito. Demonyo ka! Binugbog mong katawan kong sexy! Wika ko. Kinuha ko ang baril nito sa bewang. Nakita kong hindi ito gumagalaw pero meron pang pulso. Baka nawalan lang ng malay. Itinali ko ang kamay nito upang hindi makatakas. Baka magising at tuluyan akong patayin. Tumingin ako kay Daisy. Nakikipaglaban pa rin ito sa dalawang kalaban. Inuuman ko ang baril na hawak ko upang patama na isang kalaban ni Daisy. Mabuti na lang meron pa isang natirang bala. Sana'y hindi pumalpak ang gagawin ko. Sabay kalabit ng gatilyo ng baril na hawak ko. Napangiti ako nang tinamaan ko ito sa tagiliran at bumagsak ito sa lupa. Kinuha ko ang kutsilyo sa laking ginapos ko upang ibigay kay Daisy. Daisy! Hiyaw ko sabay bato ng kutsilyo rito. Nasalo naman agad nito ang kutsilyo at biglang itinarak sa leeg ng kalaban nito. Miss Aubrey, let's go. Baka meron pa silang kasama at biglang sumulpot dito. Wika nito. Daisy, buhay pa ito. Nawalan lang ng malay. Wika ko. Nakita kong hinilan Daisy ang walang malay na nakalaban ko kanina. Hirap na hirap akong tumayo dahil sa bugbog na inabot ng katawan ko. Binalikan ako ni Daisy upang alalayan dahil sobrang sakit talaga ng katawan ko. Paumanihin, Miss Aubrey. Hindi kita natulungan kanina. Malakas ang ating mga nakasagupa. Wika nito. Ano ka ba? Ayos lang ngayon? Sa tingin mo, mga kalaban ni Austin na may gawa nito? Tanong ko. Si Henry Ong, kung hindi ako nagkakamali. Mamaya malalaman natin kung sakaling mapaamin ang hawak nating kalaban. Pahayag nito. Daisy, marami pa bang kalaban sa Austin? Tingin mo, mga ilan pa sila? Tanong ko. 2 na lang ang natitira. Si Henry Ong at si Norman Falco. Silang 2 lang ang pinakamahigpit na kalaban ni Lord. Wika nito. Tumango ako rito. Nakarating kami sa bahay ng Austin. Bumaba kami ng kotse. Nakita agad kami ni Jess. Nagulat pa nga ito sa itsura namin ni Daisy. Ano nangyari sa inyo? Tanong nito. Napalaban kami. Meron kaming dala. Paaminin ninyo kung sino ang leader niya. Ikaw na bahala, Jess. Wika ni Daisy. Pumasok kami sa loob ng bahay. Nakita ko pa nga na masayang nag-uusap sa Austin at ang nobya nito. Anak ng tipaklong naman, no? Masakit na nga ang katawan, masakit pa rin ang puso. Malas yata ang araw ko ngayon. Ano nangyari sa inyo? Galit na tanong ni Austin. Lord, may nakalaban kami. Ang malas nga ng pamamasyal namin ni Miss Aubrey. Wika ni Daisy. Nakatingin sa akin sa Austin pero umiwas lang ako ng tingin. Daisy, aakyat na ako. Paalam ko. Pinilit kong lumakad ng tuwid. Pabagsak ako na higa sa kama. Hindi pa nag-iinit ang likod ko sa pagkakahiga nang bumukas ang pinto at pumasok sa Austin. Kahit masakit ang katawan ko, bigla akong napabangon. May kailangan ka? Tanong ko dito. Nakita ko meron itong hawak na medicine kit box. Nakatingin lang ito sa akin at umiling. Wala ko sinabing umalis ka ng bahay. Tingnan mo nangyari sa'yo. Galit na wika nito. Hindi ako makapagsalita dahil ayokong patulan ito lalo at nakikita ko ang galit sa mukha nito. Pupunta lang ako ng CR. Wika ko. Mukha kasi akong dugyot dahil natumba ako sa lupa kanina kaya alam kong marumi ang itsura ko. Pumasok ako sa banyo upang maglinis ng katawan. Inilak ko ang pinto. Mahirap na baka biglang pumasok sa Austin. Gusto kong magmura nang makita ko nagkukulay ubi na ang ibang parte ng katawan ko dahil sa paghampas ng kadena. Meron din ako mga pasa sa braso. Grabe, muntik na ako mamatay kanina. Napatapik ako sa noo ko nang maalala kong wala akong dalang damit kaya no choice ako kaya nagtapis lang ako ng tuwalya. Paglabas ng CR ay nakita ko sa Austin. Busy sa kanyang cellphone kaya nagmadali akong kumuha ng damit sa cabinet. Nagmadali din ako nagbihis. Baka biglang sumulpot sa Austin.
Nakita kong busy pa rin ito sa cellphone nito. Lumapit ako sa medicine kit. Ako na lang ang gagamot sa sarili ko. Kaya ko naman dahil sa labi at sa siko lang ang sugat ko. Maliban na lang sa pasako sa katawan. Pero inagaw nito sa akin ang medicine kit at pinaupo ako. Tumingin ito sa braso kung may mga pasa. Nakita kong kumunot ang noon nito. Tumingin din ito sa kabilang braso ko na puro pasa na rin. Anong ginawa sa'yo nung nakalaban mo, Aubrey? Galit na tanong nito. Kasi malakas yung mga nakalaban namin kaya talaga nahirapan kami ni Daisy. Wika ako. Susuntok ba galing ang mga pasang iyan? Galit na tanong nito. Hindi. Ano kasi? Hinampas kasi ako ng kadena kaya nagkapasa ako. Wika ako. Nagulat ako nang bigla nito itinaas ang suot kong damit. Austin, ano ba? Pagsaway ko rito. Shit! Pagmumura nito. Tumayo ito at lumabas ng silid ko. Humiga na lang ako sa kama. Nakita kong pumasok muli sa Austin. Hindi ko na lang ito pinansin dahil antok na ako. Pero ramdam ko meron itong inilagay na malamig sa balat ko kaya guminahawa ang pakiramdam ko. Sorry, may hater. Hindi ko nahayaang mangyari pa itong muli sa'yo. Narinig kong bulong nito. Totoo ba yung narinig ko sinabi ni Austin o panaginip lamang? Mahirap ding umasa sa wala. 4 na araw na akong hindi nakalabas ng bahay at hindi ko nakikita sa Austin sa loob ng 4 na araw na iyon. Nalalaman ko lang ang mga nangyayari kay Austin kapag pumupunta ng silid ko si Daisy. Ang sabi ni Daisy ay lagi daw magkasama sa Austin at Liza. Katulad ngayon, ang sabi ni Daisy ay umalis daw ang dalawa. Ako naman ay pinipilit kong huwag magselos dahil yun ang tama. Total naman wala ang dalawang kulugo kaya pwede akong lumabas. Tama lang na iwasan ko si Austin. Pumunta ako sa garden at nakita ko ang mga tauhan ni Austin. Naglalaban-laban ang mga ito. Mukhang meron silang pinaghahandaang laban. Namataan ko din si Daisy at Jess at nagtutunggali ang mga ito. Gusto ko rin maging bihasa sa pakikipaglaban. Wala naman sigurong masama kung makasali ako sa kanila. Lumapit ako sa mga ito. Nakita kaagad ako ni Jess. Oh, Miss Hater. Ngayon ka lang yata lumabas ng silid mo. Ayos na ba mga pasa mo? Tanong nito sa akin. Nagulat ako sa sinabi nito. Paano nitong nalamang meron akong pasa sa katawan? Kaya kumunutuloy ang noo ko rito. Si Lord ang may sabi. Kaya kung anong ginawa sa'yo nung nakalaban mo, ganun din ang ginawa ni Lord. Mas malala pa nga ang ibinigay niyang pagpapahirap. Wika nito. Hindi ko kailangang umasa kay Austin. Alam kong kaya lang nito ginawa ang pagpapahirap sa nakuha naming kalaban ay para mapaamin nito. Pwede niyo ba akong turuan kung paano makipaglaban ng mabilis? Kunti pa lang kasang alam ko sa pagkapagtunggali. Pakiusap ko. Oo naman, Miss Hater. Kaya naman lagi kang uuwi ng may pasa. Kailangan mo talagang pag-aralan ng mabilis ang kilos. Wika ni Austin. Ikaw na magturo kay Miss Hater. Mas magaling ka sa akin. Wika ni Daisy. Sige, ako nalang magtuturo sa kanya. Tugon naman ni Jess. Hey guys, kumusta kayo dito? Wika ng bagong dating na lalaki. Ngayon ko lang ito nakita pero parang pamilyar ang mukha nito. Hindi ko lang matandaan kung saan ko nga ba ito nakita. Tumingin ito sa akin at nagulat pa ito nang makita ako at tumitig muna sa mukha ko. Bigla itong tumawa ng malakas. Nagulat pa nga kami sa tawa nito. Anong nangyayari sa lalaking ito? Baliw siguro. Kumusta? Aubrey at Chansa. Naalala mo pa ba ako? Tanong nito sa akin. Kumunot ang noo ko sa sinabi nito. Sino ba itong tarantadong ito? Bakit hindi ko maalala pero pamilyar ang mukha nito sa akin? Mukhang hindi mo na ako naalala. Hindi ka pa naman matanda, di ba? Mapang-asal na tanong nito. Tumas ang kilay ko sa sinabi nitong mayabang ito. Okay, magpapakilala na ako sa'yo. Jax Hernandez. Natatandaan mo na bang pangalan ko? Tanong nitong nakangisi. Nagsalimbayan bigla sa pagtaas ang kilay ko nang tuluyan ko itong matandaan. Ito lang naman ang classmate ko noong nag-aaral ako ng high school. At ito din ang classmate kong hindi nagbabayad ng utang. At kahit halos araw-araw ko itong sinisingil noong nag-aaral kami, hindi man lang nagbayad. Hindi ko malilimutan ang utang nitong 50 pesos sa akin. Ito pa nga nagagalit kapag sinisingil ko sa utang nito sa akin. Sabi pa nga, hindi raw ako makatulog. Gago. Masamang tingin na binigay ko rito. Siguro naman meron ka ng pambayad ngayon sa akin. Ang tagal na, no?
Taon na ang lumipas. Baka naman nakaipon ka na ng 50 pesos. Wika ko sa lalaki. Nagulat ang mga kaharap ko sa sinabi ko. Hindi siguro makapaniwala ang mga ito. Natatandaan mo pang utang ko sa'yo? Tanong nito. Siyempre, utang mo yun. Kailangan mo kong bayaran, Mr. Hernandez. Akin na, magbayad ka na ngayon. Saad ko at inilahad ko ang palad ko rito. Tumingin ako sa tatlong kaharap ko na nakanganga ang mga ito sa akin. Sure ka sasingilin mo pa talaga ako? Tanong nito. Yes, ang utang ay utang na dapat bayaran. Kahit na umabot pa ng taon, bayaran mo pa rin ako. Wika ko. Wala pa akong pera ngayon. Wika nito. What? Bulalas ko at nagsalubong ang mga kilay ko. Lang yung ito? 50 pesos lang, hindi pa ako mabayaran? Mabilis ko itinaas ang paa ko at sinipa ko ang uso nito. Tarantado ka pala eh. Utang-utang ka, hindi ka marunong magbayad? Galit na wika ko. Masama itong tumingin sa akin. Ano magagawa ko kung wala akong pera ngayon? Ang tagal na noon na. Sagot nito sa akin. Wala akong paki kung matagal na iyon. Basta bayaran mong utang mo sa akin. Gago ka. Ikaw pa matapang. Ikaw na ang umutang. Galit na wika ko. Huwag kang mag-alala. Babayaran kita doble pa. Asar na wika nito sa akin. Kahit huwag ng doble. Yung 50 pesos ko na lang na utang mong bayaran mo sa akin. Galit na wika ko. Hey guys, tama na yan. Awat sa amin ni Daisy. Miss Obi, tuturuan ka na ni Jess. Wika na Daisy. Tumingin ulit ako kay Jax. Ipakukulong kita oras na hindi mo ko bayaran. Wika ko. Walang nakukulong sa 50 pesos na utang. Wika nito at tumawa ng malakas. Umigkas naman ang kamay ko at sinuntok ko ito sa nguso. Tumigil ito sa katatawa at masamang tingin ang binigay nito sa akin. Tumugo ang gilid ng labi nito. Nakakadalawa ka na. Galit na wika nito. What's going on here? Austin asked. Bigla itong sumulpot sa harap namin kasama ang nobya nitong dalawa ang likod. Hindi ko makapaniwala na ang gusto pala ni Austin ay yung maliliit lang ang boobs. May problema ba dito? Tanong ni Austin. Wala naman po Lord. Nag-uusap lang kami. Wika na Daisy. Masamang tingin ibinigay ko kay Jax pero nakangisi na ulit ito sa akin. Anong balita, Jax? Nagawa mo na ba ang pinag-utos ko sa'yo? Tanong ni Austin. Tumalikod na lang ako sa mga ito. Hindi naman ako kasali sa usapan nila. Jess, magsimula na tayo. Pagtawag ko. Tumayo ito at lumapit sa akin. Miss Sater, kailangan pag nakikipaglaban ka, mabilis ang mata mo. Maliksi ang kilos mo. Try mo ko suntukin. Wika ni Jess. Huh? Sure ka? Tanong ko. Oo. Sagot nito. Kaya sinuntok ko ito pero hindi buong lakas ang ibinigay kong suntok dito. Nahawakan nito ang kamao ko. Mabagal ang pagkilos mo, Miss Sater. At alam ko rin kung saan tatama ang kamao mo. Wika nito. Talaga? Alam ko saan tatama ang kamao ko? Tanong ko. Yes, alam ko. Kailangan bilisan mong kilos mo. Maging matalas din ang pakiramdam mo. Pahayag nito. Okay, suntukin mo ulit ako. At oras na masaktan mo ako, ililibre kita. Wika ni Jess. Wow, talaga? Tanong ko. Yes, ano bang gusto mo? Tanong nito. Hawaiian pizza, gusto ko. Mabilis na sagot ko rito. Okay, deal. Sige, umpisahan mo na, Miss Sater. Sana'y makatama ka. Wika nitong nakangisi. Humanda ako sa pag-atake ko rito. Unang suntok na hawakan nito ang kamao ko. Alam kong alam na nito ang bawat kilos ko dahil puro sa mukha lagi nito ang punteriya ko. Ilang magkakasunod na suntok ang binigay ko sa mukha nito at laging nasasalo ang kamao ko. Umiiling pa ito sa akin. Isa pang suntok sa mukha pero mabilis ulit itong nahawakan ng kamao ko. Nakangisi itong tumingin sa akin. Mukhang malabong pizza na gusto mo, Miss Sater. Mayabang na wika nito. Umirap lang ako dito at napangisi ako ng palihim. Sabi ni Papa, linlangin ang kalaban. Nakita ko nakatingin sa amin sa Austin kaso hindi maipinta ang mukha nito. Ano na, Miss Sater? Sugod na. Alahanin mo, sayang ang pizza. Wika pa ni Jess. Mabilis akong sumugod upang suntukin ito sa mukha pero malikot ang mata ko sa katawan nito. Nakita ko naka-open ang sikmura nito. Kanang kamao ang ginamit ko sa pagsuntok sa mukha nito. Mabilis nitong nahawakan pero mabilis ding umigkas ang kaliwang kamao ko papunta sa sikmura nito at buong lakas kong sinuntok iyon.
Mabilis akong lumayo dito at umikot ng mabilis sabay sipa sa mukha nito. Nakangwi itong tumingin sa akin at hindi makapaniwala. Dinaya mo ko, Miss Hater. Asar na wika nito. What? Hindi ako nagdaya ah. Yung pizza ko, Jess. Huwag mo kakalimutan. Bukas ulit. Turuan mo ako ulit ah. Wika ko. Iyoko. Padaya ka, Miss Hater. Wika nito. Hey, Aubrey. Gusto mo tayong dalawa naman maglaban? Wika ni Jax. Tumingin ako rito. Nakita kong papalapit ito sa akin. Tumingin din ako kay Austin. Lalong sumama ang tingin nito sa akin. Ano kaya problema ng lalaking ito? Ano, Aubrey? Payag ka ba na tayo naman na maglaban? Hindi na kita babayaran oras na matalo kita. Wika ni Jax at tumigil sa harap ko. Tumingin ako sa paa nitong nakasuot lang ng tsinelas at tumingin din ako sa suot kong makapal na tsinelas. Mabilis ko ibinagsak ang paa ko sa paa nito. 2 sampal sa mukha nito ang binigay ko dito kaya napaurong ito sa ginawa ko. Ang daya mo naman, Aubrey. Di ba tayo nag-uumpisa? Umatake ka na agad. Galit na wika ni Jax. Ngumisa ako rito at tumalikod. Aakyat na lang ako sa silid ko para matulog. Papasok na sana ako sa kwarto ko nang may biglang humila sa akin papunta sa kabilang silid. Tumingin ako sa may kagagawan at nakita ko ang mukha ni Austin na galit na galit. Ganyan ka ba talaga? Kung sino-sinong lalaki nilalandi? Paratang nito sa akin. Mahigpit itong hinawakan ng pulusuhan ko. Hindi ko makapaniwala sa mga sinabi nito sa akin. Hindi ka ba kontento sa akin at naghahanap ko pa ng mga lalaki, ha? Wika nito. Nakita ko ang madilim na aura nito. Mukha itong papatay ng tao. Austin, nasasaktan ako. Ano bang pinagsasabi mo? Talagang masasaktan ka sa akin. Oras na malaman kung may lalaki ka, Aubrey. Nagulat ako nang basta lang nitong hinaklit ang damit ko. Nagtalsika ng mga botones. Inalis din ito ang suot kong short. Nakita kong inalis nito ang belt at nagulat ako nang basta na lang pumasok sa loob ko. Naramdaman ko ang sakit ng biglang pagpasok nito. Ako lang ang pwedeng umangkin sa'yo, Aubrey. Galit na wika nito. Ito ba ang tunay na Austin? Napaluhan na lamang ako sa ginagawa nito. Isa pang mabilis na galaw nito at napuno ang loob ko. Nakita kong inaayos na nito ang belt nito. Ayusin mo sarili mo. Wika ni Austin at lumabas na ng silid. Napaupo ako sa semento. Ngayon ako nagsisisi ng sobra. Kaso huli na dahil nangyari na. Tanging pagtangis na lamang ang nagawa ko. Mabilis akong bumalik sa kwarto. Mabuti at walang nakakita sa akin na lumabas ako sa kwarto ni Austin. Lalo at suot ko ang damit ni Crayola dahil sinira nito ang damit ko. Humiga ako sa kama at nagbalot ng kumot pero narinig kong bumukas ang pinto at alam ko si Austin ito. Tumagilid ako dahil ayokong kausapin ito pero nagulat ako nang humiga ito sa tabi ko. Lumayo ako dito dahil ayoko magpayakap dito pero mahigpit akong hinawakan ito sa bewang ko kaya hindi ako makalayo. Please, huwag kang lumayo. Matutulog muna ako. Bulong nito sa akin. Hindi tuloy ako makagalaw. Lalo at sobrang higpit ng yakap nito sa akin. Nagising akong merong humahalik sa mukha ko. Nagulat pa nga ako na makita ko si Austin. Katabi ko nga pala ito sa kama. Agad ko itong itinulak dahil naiinis pa rin ako dito. Bakit dito ka natulog? Asar na tanong ko pero patuloy pa rin ito sa paggalik sa akin. Crayola, baka hinahanap ka na ng nobyo mo. Wika ako pero malikot ang kamay nito. Inawat ko ito pero makulit sa Austin. Miss Aubrey, gising ka na ba? Narinig ko ang pagtawag sa akin ni Daisy sa labas ng pinto ng silid ko. Iimik sana ako nang sakupin bigla ni Austin ang labi ko. Bumangon din naman ito pagkatapos akong landiin. Hanggang halik at hawak lang naman ang ginawa ni Austin. Tumayo ito at lumabas ng kwarto pero nagulat ako nang pumasok si Lisa sa loob ng silid ko. So, ikaw pala ngayon ang bagong babae ng nobyo ko. Galit na wika nito at tinuro pa ako. Hindi ako makapagsalita. Sayang ka. Maganda ka't bata pa pero papatol ka lamang sa lalaking alam mong may nobya na. Sa bagay, mapera si Austin. Mapanuy ang wika nito. Parang tinablan ako sa mga sinabi nito pero hindi ako nagpahalata. Lumakad ako papalapit dito. Nobya ka ba talaga ni Austin? Tanong ko. Yes, ang nag-iisang nobya niya. Wika nito. Kung nobya ka, bakit naghahanap pa siya ng ibang babae? Di ba dapat kontento na si Austin sa'yo pero bakit ibang napapansin ko? Mapang-uyam na tanong ko. Dahil gusto lang tumikim ng Austin ng iba.
pero sa akin pa rin siya babalik. Wika nito. Pero kung ako magiging nobya niya, hindi ako papayag na titikim siya ng ibang babae. Wika ko. Nagulat ako ng pagsasampalin nito ang sarili at sabunutan ang buhok. Naghihiyaw pa ito at humingi ng tulong kay Austin. Nababaliw na siguro ito. Bumukas ang pinto at pumasok si Austin at Daisy. What's going on here? Galit na tanong ni Austin. Tumingin sa akin si Crayola at tila nagtatanong ang mga mata. Umiling na lang ako dahil wala naman akong alam at kasalanan. Austin, sinampalan sinabunutan ako ng babaeng yan. Wika ni Liza. Napanganga ako sa paggawa nito ng kwento na hindi naman totoo. Baliw nga yata. Masamang tingin ang binigay sa akin ng Austin at inalalayan si Liza na lumabas ng silid. Naiwan si Daisy at nakatingin sa akin. Wala akong alam. Nagulat nga ako nang bigla niyang samparin ang sarili at sabunutan ng buhok. Paliwanag ko rito. Tumawa si Daisy ng malakas sa sinabi ko sa kanya. Huwag mo nalang pansinin iyon, Miss Aubrey. Minsan kasi baliw din ang nobya ni Lord. Wika nito.